Pag-usapan natin, ayan, mga kababayan. Bato, nagtatago daw sa kidnapper. Pero nung tinanong itong si Robin Padilla kung sino yung kidnapper na sinasabi niya, ay hindi niya po maipaliwanag. Mga kababayan, talaga namang itong si Robin laging ganito, laging bata mag-isip. Hindi sila lumaban ng tama, samantalang nung si Trillanes ang may kaso, mga kababayan, ay umiepal doon sa labas ng Senado. Sen, ikaw daw ang huling kasama ni Sen Bato? Kayo daw po nagpasama sa kanya. Tatlong gabi kaming magkasama. Totoo gabi. ba magkasabay kayong umalis dito? Nung Wednesday ng madaling araw? Siguro po, Thursday na ng madaling mas araw? maganda po siguro kung magbibigay ng info niyan, ma'am. Pag natapos na yung investigation. Kasi mas maganda yung official. Reaction mo na ikaw ay person of interest daw? Siyempre, ganun po talaga. Ganun talaga. Wala po tayong magagawa. Kung yun po ang sinabi ng mga otoridad, okay naman po yun. Okay, so ibig sabihin mga kababayan, itong si Robin Padilla, doon sa kanyang salita na yun, ay meron ng pag-amin na talagang siya ang kasama. And in fact, mga kababayan, even the guards from Senate already told na si Robin talaga ang kasabayan nitong si Bato de la Rosa. 'Di ba? Sabi nga niya, kung ano ang sinasabi ng otoridad, wala tayong magagawa. So, tinatanggap niya na talaga. Ayaw niya lang na manggaling sa kanyang bibig na siya po ang kasama ni Bato de la Rosa nung ito po ay tumakas. Kaya sabi niya, antayin na lang po natin ng investigasyon. Kung tutusin, pwede niyang i-deny yun eh. 'Di ba? Kaya pwede niyang i-deny kasi may tanong sa kanya si Mel Chanco. Ikaw ba ang kasama ni Bato de la Rosa nung ito ay lumabas? Wala po akong bahid ng pagsisinungaling, sabi niya ganon. Hindi niya sinagot, mga kababayan, hindi niya sinagot ng oo or hindi. Basta ang sagot niya, wala po akong bahid ng pagsisinungaling. Antayin na lang po natin ang sasabihin ng otoridad. Kung ano po ang sabihin natin, kung ano po ang sabihin nila, wala po tayong magagawa. So ibig sabihin mga kababayan, kung lumabas sa investigasyon na siya talaga ang kasama at maging 'di ba, person of interest siya, sa susunod syempre magiging kasabwat na siya. 'Di ba? Magiging yung tawag doon, yung kaso po ng pagkakanlong ng isang pugante. Tanggap na ni Robin Padilla yun. Ayaw niya lang manggaling sa kanyang bibig. Nagsakay kay Sen Bato, totoo ba? Siguro po, antayin na lang po natin yung official na investigation. Sir, were you spotted in the NAIA terminal with Senator Bato? Saan po? Sa NAIA terminal. Were you Nakita ka spotted raw with sa Senator NBI, Bato? ay sa airport. Siguro naman po, walang sense naman yun. Bakit naman kami magpapakita sa airport pa? Hintayin na lang po natin yung investigasyon. May tinanong lang po kasi na nasa airport daw. Wala ako sa airport. Kita mo yung ibang mga tanong, sinasagot niya straight. 'Di ba? Walang paligoy-ligoy. Pero kapag ang tanong kung kasama ba siya ni Bato na lumabas, mga kababayan, antayin na lang natin ang investigasyon. Tapos may sinasabi pa siya na bakit naman po kami magpapakita? Kami ang ginagamit ni Robin Padilla. Ibig sabihin, mga kababayan, kasama niya talaga si Bato de la Rosa. Hindi niya lang or ayaw niya lang sabihin na manggaling sa kanya talagang bibig na siya po ay talagang kasama ni Bato de la Rosa nung ito po ay tumakas. Pwede? Hintayin na lang natin, ma'am, yung investigation. Official. Siyempre po kasi may official na investigation. Siyempre, paggalang po yun sa otoridad. Sir, aangin nyo lang naman o i-deny? Mas maganda po yung official. Kaya nga, di ba? Ang dami-daming kwento. Ito, may kwento pa na nasa airport. Pabira naman. May kwento pa. May kwento pa na yate. Nakausap niya ba ulit siya, sir? Senator Bato, sa bansa? Nakausap niya na ulit siya? Sen Bato? Yan ang mahirap sagutin. Ano masasabi mo dun sa yate? Tumakas ka Sabi ba daw, sa yate? sabi po napanood ko lang naman si Manong Chabit. Hindi naman totoo yun. Kita mo yun, mga dinideny.
'Di ba? Pero pag ang kasama mo ba si Bato nung lumabas sa Senate, wala. Wala talaga. Hindi po totoo yung Naya, hindi totoo yung Yate. yate. The scene at around 3 o'clock daw, Senator Robin. Wala po yun. Hindi po totoo yun. Sir, ano po yung reaction niyo patungkol sa podcast ni Sen Aimee tsaka ni Ma'am Mariel? Na pinagtanggol ka niya po. Ay, maraming salamat. Maraming salamat. Kasi sino ba yun? Pero asawa niyo Asawa ko. Asawa ko yun. Siyempre, lahat gagawin nun. Oo, katulad mo yun eh. Sir, you're confident hindi aalis ng bansa si Senator Bato? Ay, hindi po. Hindi po. Wala sa plano niya yun. Why are you... Hindi gagawin ni Bato yun. Bakit, sir? Mahal niya Pilipinas. Totoo po ba, sir, na nasa Davao siya? Ngayon? Naku, hindi ko alam. Wala akong idea kung nasan si Bato. So sir, you can confirm that Senator De La Rosa is still in the Philippines? Ikukumpirma ko yun. Nasa Pilipinas. Hindi aalis yun. Ay, yung thoughts niyo po today na impeachment court na po kayo. First Ay, time sana po, una po, nagpapasalamat po tayo sa leadership at ito pong mga usap-usapan na matatapos na. Kasi masyado maraming ipinukol sa amin, sa majority patungkol sa impeachment. Sana po ito, nakikita niyo naman po, fourth week. Forthwith. Siyempre, na-pressure kayo eh. 'Di ba? Kaya ngayon nagpo-forthwith kayo. Pero kung hindi kayo na-pressure, siguradong sigurado, yung forthwith nyo ay magiging iba. 'Di ba? Magiging iba yung forthwith nyo na yan. Ito po yung sinasabi ni Robin Padilla pagdating po, nagtatago daw sa kidnapper si Bato. Sir, kung wala siyang warrant, bakit nagtatago siya? Kakidnapper. Sino kidnapper, sir? Madala siya sa case, RA 1951. Sila, hayaan mo na yung mga lawyer na maglaban-laban dyan. Basta ako, Bato, ayaw niyang makita. Okay, sabi niya, ang tanong na reporter sa kanya, kung wala siyang warrant, bakit siya nagtatago? Sa kidnapper daw, mga kababayan. Teka, balikan natin yung mga narrative natin kay Tatay Digong na sinasabi nitong mga DDS na kinidnap daw si Tatay Digong ng ICC, mga kababayan. Tayo naman daw binigay natin si Tatay Digong nila na karton doon sa The Hague. Mga ka-GP, isipin mo na lang balikan na lang natin, meron bang kidnap tapos may warrant of arrest? 'Di ba? Meron bang kidnap pero mayroong warrant of arrest? Tanong ko lang, sa nagsasabi dyan, na kung matapang ako, yun na lang ang tanong ko kay Robin. Meron bang tinatawag na kidnap pero mayroong warrant of arrest? Di ba pag sinabing kidnap, i-abduct ka kaagad, kukunin ka ng walang kasabi-sabi, na walang legal procedure, walang legal document. Pero ito, may legal document. So therefore, may basis para hulihin itong si Bato de la Rosa. Okay? Alam naman natin yung sinasabi niya rito na kung walang warrant, ba't siya nagtatago? 'Di ba? Ang tatanong ko kay Robin Padilla, kung walang kasalanan, bakit ka nagtatago? 'Di ba? Ganyan din yung sinabi mo nung kay Trillanes. Pare, kung wala kang kasalanan, subuko ka muna. Harapin mo. 'Di ba? Huwag ka matakot diyan, pare. Huwag ka magtago diyan sa Senado. Ngayon dito, huwag ka magtago, Bato, lumabas ka. Kung wala kang kasalanan, harapin mo. 'Di ba? Madali naman patunayan 'yan kung wala ka talagang kasalanan eh. Nagtatago raw si Bato sa kidnapper. Kapag may kidnapper, tandaan po natin, hindi natin malalaman kung may kikidnap sa atin. 'Di ba? Ang kidnapper, hindi po nila pinapaalam kung kailan sila kikidnap. Pag may kidnapper, hindi nila sasabihin kung sino yung kanilang kikidnapin. Ang logic dito, mga kababayan, meron bang kidnapper na ipapaalam yung kanilang gagawin na pagkidnap doon sa tao, kikidnapin ka namin, ganon?
Parang sinabi mo na rin na ano mga kababayan, parang yung ginagawa mo yung utak ni Sara Duterte. Ano ba yung utak ni Sara Duterte pagdating dun sa patayan? 'Di ba? Sabi niyang ganon, mga kababayan, wala akong kinausap. Wala akong kinausap na assassin. Wala akong binanggit na assassin. Sabi niyang ganon. Pero 'di ba? Nakipag-usap ka sa tao na pag ikaw ay namatay, patayin si Lisa, patayin si BBM, patayin si dating Speaker Martin Romualdez. Anong tawag mo dun sa tao na yung mamamatay tao? Assassin. Di ba? Killer. Oh. Ano pa yung isang sinabi ni Sara Duterte na nabaliw ako, mga kababayan? Sabi niyang ganun, ayun, nawala na. Tumakbo na sa isip ko kasi puro tago eh. Puro tago itong sinasabi nila Robin eh. Nawala tuloy sa isip ko yung sasabihin ko na tungkol din kay VP Sara Duterte. Oh. Tungkol din yun doon sa isang banat niya doon sa Kongreso, mga kababayan. Mamaya maalala ko yun. Sir, kung wala siyang warrant, bakit nagtatago siya? Kidnapper. Sinong kidnapper, sir? Madala siya sa case, RA 1991. Sila, ayaw mo na yung mga lawyer na maglaban-laban dyan. Basta ako, ba to, ayaw niyang makita. Ayaw mo na yung lawyer na maglaban-laban dyan basta si Bato ayaw niya makita. Nagtatago sa kidnapper eh. Walang kidnapper, walang kidnapper na ayun, naalala ko na mga kababayan. Naalala ko na. 'Di ba sabi ng kampo ni VP Sara Duterte, kung totoo na merong assassin, bakit wala daw maipakita? Ito si Bong Suntay nagsabi nun. Tapos sila bakit walang maipakita na white and black and white? 'Di ba mga kababayan? Parang ganun na ganun mag-isip itong si Robin Padilla eh. O kung walang warrant, bakit nagtatago sa kidnapper? Parang ganun din yung kay Bong Suntay na sinasabi, kung totoong may killer at totoong may pagbabanta, bakit walang black and white? Teka, kailan ba gagawa ng black and white? Kailan ba gagawa, mga kababayan, ang isang assassin magpapapirma para dun sa kanyang trabaho? Wala atang ganun. Meron bang assassin na kailangan gumawa kayo ng kontrata? Lagay mo doon. Ako si Sara Zimmerman Duterte. Kinausap si ganito. Nababayaran ko ng ganitong halaga at kapag ako ay napatay, kailangan patayin niya rin si Bongbong Marcos, si Lisa at si Tambaloslos. Tapos sign. Sa Quezon City, ngayong Mayo 19, taong 2026. Ganun ba yon mga kababayan? Meron pa talagang ganun? May pirmahan pa na mangyayari? Nagtataka ako dito eh. Ngayon, naglabas yung Supreme Court ng mga kababayan, 'di ba? Ng panibagong ruling na kahit yung kahit hindi magsalita basta yung body language, pwede nang maituring na pagbabanta, na grave threat. So mas lalo silang lumubog at mapapakinabangan yan. Another argument yan laban kay VP Sara Duterte pagdating sa kanyang impeachment trial. 'Di ba? Okay? Sabi ni Erica Lim, ikaw nga nagtatago sa filter. Alam mo, hindi ako nagtatago sa filter, Erica Lim. No? Trip ko lang talaga na may bigote ako. Bulis ako eh. Alam mo yung bulis? Walang buhok. Gusto ko may ganito ako. Hindi ako tinutubuan eh. So kahit dito man lang, meron akong bigote. Diba? Anong pakialam mo? Channel ko to, Erica Lim. Gusto ko, gwapo ako dito eh. Di ba? Wala na akong ibang filter. Yan lang yung filter ko. Tapos yung salamin. Anong filter sinasabi mo? Bakit kailangan ko magtago, Erica Lim? Ito yung itsura ko eh. At kung yung itsura ko ang gagamitin mo
para asarin ako, wala yan sa akin. Kumbaga, hindi napapatok at hindi nabibenta yung pang-aasar mo na ako ay nagtatago sa filter. Pangit ako, pangit ako, pangit ako. Yun lang yun. Sanay na ako sa pagbumuka ko, mula bata, pagtanda, pagkabinata, nag-aral, hanggang sa ngayon. Oh, pangit pa rin ako. Sanay na ako dyan. Yan pa nga ang naging puhunan ko eh. Di ba yung pagiging pangit ko? Yan lang ang banat mo sa akin. Alam nyo, sa totoo lang mga DDS, kaya kayo napapagsabihan na bobo, walang utak, tanga-tanga. Kasi imbis na makipag-argumento kayo, base sa kung saan, mga kababayan, ay may mapupulot tayo. Ang babanatan ninyo ad hominem. 'Di ba? Ang babanatan nyo yung itsura ng tao. Bakit hindi kayo makipagdebate? Kung maganda ang sinasabi mo dito, 'di ba? Kung maganda ang sinasabi mo diyan, baka sagutin pa kita ng maayos. Babanatan mo ako nagtatago sa filter. Hindi ako nagtatago sa filter. Kasi pag nagtatago ako sa filter, sasabihin ko na hindi filter ito. Pero alam ng mga subscriber ko na peke ang bigote ko. 'Di ba? Kasi pangarap ko magkaroon ng bigote, hindi naman ako matubu-tubuan. 'Di ba? Magpahaba man ako, hindi pantay. 'Di ba? Dito makapal, dito manipis. Walang iya. Lumaban kaya kayo ng merong gamitan nyo ng utak kahit konti, 'di ba? Kahit konti gamitan nyo. Hindi yung babanatan nyo yung tao, nagtatago sa filter. Ilatag ninyo yung inyong narrative. Ilatag ninyo na merong paninindigan, ganoon. Ano ba pinaglalaban nyo, mga DDS? Oo nga, baka may crush ka sa akin, Erica Lim, ha? Naku po. Pinatulad ka na. Pinatulad ka. Hindi, ito lang naman kasi nakita ko eh. 'Di ba? Pumasok dito para banatan lang ako dahil sa filter. At least ako, kung nagtatago man ako sa filter, nakikita nyo pa rin ako. Kaysa naman, yung may warrant of arrest, nagtatago. 'Di ba? Kung walang kasalanan, bakit nagtatago? Oh. Kaya wag niyo sa akin sasabihin, nagtatago sa kriminal, nagtatago sa kidnapper. Teka, pag may kidnapper ba, alam mo kung may kikidnap sa'yo? Pag ikaw ba ay kikidnapin, alam mo kung kailan darating yung kidnapper? Walang ganon, guys. Dahil ang kidnapper, umaatake yan nang hindi mo nalalaman. Umaatake yan ng biglaan, sorpresa. 'Di ba? Nakikita ko na ngayon, ang connection ng mga DDS, pare-parehas talaga. Tuyo ang utak. Biruin mo, assassin, hinahanapan ng black and white. Nasaan ang kontrata? Kailan ba, mga kababayan, ang assassin pipirma sa isang kontrata na may black and white, may with pirma? 'Di ba? Meron bang ganon? Sa lawasaw. Hindi, okay lang yan. Sabihan nila akong pangit. Matagal naman na akong pangit, tanggap ko yun eh. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung yan lang ang ibibira nyo sa akin, wala. Hindi ako maiinis. Hindi ako masisiraan sa inyo. 'Di ba? Buo ang loob, buo rin ang labas. Tandaan nyo yan. Sanay na ako dyan. Oh. May crush talaga sa akin yan, nagpapapansin. Yaan mo yan, GP, mas pangit siya. Oh. Huwag ninyo pong pansinin yung mga pro-DDS sa loob man po o labas po. Ganyan po talaga ang mga maruming pag-iisip po at gawain nila. Hindi kasi sabi ko nga, kaya ko pinansin, instead na siya ay bumanat sa akin ng ad hominem, maglabas na lang siya ng kanyang naratibo. 'Di ba? Para kung sakali mga kababayan ay masagot ko, 'di ba? Madibang ko
yung kanyang gustong sabihin at mapaliwanagan siya. Kaysa yung magsasalita dito, pangit ka, nagtatago ka sa filter. Walang kasensense. Para magkaroon naman ng buhay, di ba kahit na paus na ako, hindi, totoo, hirap na hirap ako magsalita. Kaya akala nung iba, parang wala ka atang gana, JP. Sobrang sakit ng lalamunan ko. Pinipilit ko lang magsalita, guys. Di ba? Pinipilit ko lang magsalita. Gusto ko magtrabaho kahit masakit ang lalamunan ko. Sige lang. Oh. Yung mga DDS, open kayo dito as long as hindi kayo nagmumura. Open kayo dito, maglatag kayo ng narrative, papatulan ko kayo. Basta yung may sense. 'Di ba? Ngayon sagutin mo. Oh, speaking of nagtatago, sabi, Eric Lim, nagtatago si Bato. Kung wala ngang kasalanan, bakit nagtatago? Oh, 'di ba si Robin Padilla nagsabi kay Trillanes, pare, lumabas ka diyan. Huwag ka magtago diyan sa Senado. Kung wala kang kasalanan, harapin mo. Sumuko ka. 'Di ba? Oh, ngayon bakit si Bato de la Rosa hindi niya masabihan ng ganun? Ah, may 500 na siya, napansin na. Ay, ganun ba 'yon? Ah. State your full name daw, Sir GP. Hindi, sa full name, hindi ko ibibigay yan, syempre. Hindi ko ibibigay yan, full name eh. 'Di ba? Sagutin ko na ba? Hindi to makukuha ng ng gargle, Ma'am Aurelia Ortega. Ano to? Tawag dito, hindi naman bakterya to eh. Ito yung yung uminom ng malamig na tubig, tapos yung uminom ng mainit, yung kape, mahilig kasi ako magkape, 'di ba? Tapos malamig na tubig, yun. Hindi ko si mapigilan kahapon, sobrang init eh. Katatapos ko lang pag-almusal ata nun, mag-almusal ng kape. Hindi, kape lang kasi ako sa umaga. Tapos sobrang init, napainom kaagad ako ng tubig. Tapos ang haba pa nung live natin kahapon, 'di ba? Yung live natin kahapon, nakailan ata ko, naka-anim ata akong live kahapon eh. Oh, talagang grabe, sakit. 'Di ba, Sir Romeo? Si Sir Romeo nga, napagkamalan ko pa tong DDS dati. Sir GP, siguro meron siyang itsura, kaya lang maraming kulang sa kanya, DDS. Kaso, alam ko na yung kulang, utak. 'Di ba? Sir GP, bigay mo daw kay Eric Lim CP number mo. Nako, di wala na akong number pag binigay ko sa kanya. Di ba, Makmak? Oh. Type na type ata talaga, GP. Hayaan mo siya dyan. Taken na ako, guys. Hindi ko na pinapansin yung mga ganyan. Sir GP, don't let this DDS destroy your day. Hindi po. Hindi nila ako madedestroy sa ganyan, guys. Alam nyo, tapos na yung topic ko eh. Kaya pinansin ko na. 'Di ba? Ang gusto ko mangyari, ganito naman ako eh. Pag halimbawa wala na ako maisip na topic, gagamitin ko na kayo. Gagamitin ko na yung mga narrative nyo dyan. Eh, nakita ko siya. Sunod-sunod, nagtatago daw ako sa filter. 'Di ba? Di nadagdagan yung oras ko. Eyeball na lang kayo, GP. Ayaw ko. Hindi daw siya DDS. Ano ka? Kung hindi ka DDS, Eric Lim. Sige nga, maglatag ka nga ng argument mo. Kung bakit, yung matino, para magkasundo tayo, no? Ganun naman ang gusto ko dito eh. Mapa-DDS ka o kahit ano ka pa. Sabihin mo yung gusto mo, yung narrative mo, na alam mo yung matcha-challenge ako. Diba? Hindi yung pangit ka, nagtatago ka sa filter. Walang kasensense yun. Ugaling DDS yun. Utak DDS ang mayroon pag ganun. Huwag mong ibigay ang CP number mo, sir, baka ligawan ka. Ang mahalaga, sama-sama po tayo sa pagmamahal po ng ating mga kababayan. Tama. GP, kapag sukol sa katwiran, wala na. Ang babanat personal na kapansanan, ililigaw ang topic, may katwiran lang. Tama po. Ako nga, mga kababayan, hindi ko nga kinakahiya yung sarili ko eh. Di ba sinasabi ko nga sa inyo, PWD ako. Pero hindi halata na PWD ako. Kaya ako lagi nakasalamin. Eric Lim, kaya ako lagi nakasalamin.
Oh, dahil yung mata ko, 'di ba? Hindi pag bumababad sa PC, nagbe-blur. Oh, at saka yung paningin ko, 'di ba? Yung mata ko may problema. Kaya wala akong tinatago. Kung pangit, at least sige pangit, okay na kung pangit. Pero at least pinaninindigan ko yung sarili ko. Hindi ako DDS. Oh, kaya kong makipagtalastasan, kaya kong bardogulan kung gusto ko, kaya kong sumagot sa mga issue. Issue-based tayo. Wala namang problema eh. Oh. Okay? Sabi ko, ipakita mo yung totoong itsura mo para kung puro paninira lang ang ginagawa nyo ay pwede. What? Sino ba naninira dito? Hindi nga ako tumitira dito ng personal na buhay ng tao. Walang paninira, tandaan mo, Erica. Walang paninira na kapag ang pinag-uusapan ay politiko, ang pinag-uusapan ay base sa kanyang kilos na ginagawa po nang siya po ay nasa oras ng kanyang trabaho. Tandaan po natin, etong mga pinapakita natin mga video, ito, yung mga oras na nandun sila sa kanilang official function. 'Di ba? Ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa kanilang mga trabaho. Mga politiko is prone. Prone po 'yan, mga kababayan, sa public scrutiny. So, asan ang paninira doon? Erica Lim. Ang paninira ganito po. Bibigyan kita ng halimbawa. Sabihin ko, etong si Robin Padilla ay ayoko namang gamitin yung harsh na salita. O sabihin natin, may iba pang jowa. O. Tapos ang jowa niya, kabit niya si Erica Lim. O nakita ko sila pumasok sa hotel. Ganun ang paninira na lalabas sa kanilang official function. Nalabas sa kanilang trabaho. Kahit pa totoo, yun na nakita ko kayo, kunwari, na nakita ko kayo sa hotel, di ba? Yun pa rin ay personal yung buhay. Hindi ko pwedeng pakialaman yun. Ang pwede ko lang pakialaman bilang isang politiko, yung inyong trabaho. Kung i-criticize ko si Robin Padilla, walang problema doon. Di ba? Kasi, yun naman talaga eh. Public official is prone to public scrutiny. So therefore, mga kababayan, bilang isang pangkaraniwang mamamayan, I am entitled, di ba, sa aking sariling opinion. Gets? Sana na-gets mo. Hindi dito ang usapan, yung mukha ko. Di ba? Dahil wala akong ginagawa ditong paninira. Di ba? Wala akong pakialam sa ibang mga vlogger kung kung mga DDS na ako, nagtatago sila. Basta ang gusto ko, ibigote ako. Di ba? Yun lang yun eh. Oh, yun ang trip ko eh. 'Di ba? Yung nakikita ko 'yung sarili ko kahit dito man lang, uy. 'Di ba? Hindi man ako magkaroon sa totoong buhay, kahit dito man lang mayroon akong bigote. Oh, ay di na fulfill ko 'yung sarili ko. Ganun lang 'yun. Anyway guys, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Thank you kay syempre sa asawa ko nandito nanonood, kay Ozainet, Josephine Makatula. Thank you Sir Romeo Canlas, Team Song, Edic Concepcion, Macmac, Rosita Del Rosario, Erica Lim, batiin na rin kita. Terence Villanueva, Zenaida Oribio, Loveless, Corazon Taico, Elizabeth Tarciosa, Aurea Ortega, Sara Madrona, kaya LZ, kay Franz Winnipeg, Edith Atinaya, Banji Azay, Emily Basug, Dolores Magpantay, Josephine Talusig, dito rin si Sir Benji Uy, ang lahat ng si Reza Force, Edic Concepcion, Gil Jimenez, Mami Z, Remia Pasyolan, Esther Hidani, Zenaida Oribio. Sino pa ba?
O, nabati ko na yung mga nandito. Wala na yung iba, natulog na. Ayaw nyo mag-comment, di kayo mababasa. Okay? Opel Yapes, Cordapia Macoy, Irma Kapuyan, Terence Villanueva, Danilo Roque, Jenny Ramos, Alan Loro, Gypsy Navarro, Rosita De La Rosa, at Ozainet ulit. Thank you so much sa inyong lahat, guys. Kay Ma'am Melanie, Sir Melanie Ma'am Melanie Castro, Robena Azuzena, at kay Francis Banta, Amy is Kruger. Ang hirap. Ma'am Jenny, thank you. Ma'am Edith Atinaya, Marikita Claveria, thank you so much po sa inyong lahat. Bye-bye, guys. Hello daw sa kapatid ni Lovely Les na si Grace dito sa Pilipinas. At kay Boss Jamer Nova. Hello. Baby Agaid, Perry Bartolazo, Rebecca Navarrete, at kay Grace Yet.